Madalas isipin ng mga tao na ang mga mayayaman hindi nauubusan ng hangin, na kapag nakasuot ka ng mamahaling relo at may driver ka sa labas, kahit anong bagyo, may bubong kang hindi tatagas. Pero sa loob ng glass-walled office sa ika-15 palapag ng Almeda Components, ibang klase ang hangin. Mabigat. Parang may nakasabit na bato sa dibdib ng bawat taong dumadaan. Si Lorenzo, o Enzo Almeda, nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa malawak na industrial park sa ibaba. Mga truck, forklift, at usok ng planta na dati parang musika sa kanya. Ngayon, bawat busina ay parang paalala. May utang na kailangang bayaran, may oras na nauubos. Sa mesa niya, nakalatag ang papel. Cash flow projections na puro pula ang numbers, mga demand letter, at isang folder na may label na restructure, final. Hindi niya kailamang basahin ang lahat para malaman ang ibig sabihin. Alam na niya. Sir Enzo? Mahinang tawag ni Mara Yuson, HR head, habang kumakatok sa bukas na pinto. Nandito na po si Ma'am Rowena. Papasukin mo, sagot niya. Mababa ang boses. Hindi siya lumingon agad. Parang kung titingin siya, mas magiging totoo ang lahat. Pumasok si Rowena Laksamana, CFO na palaging maayos ang ayos, kahit anong gulo. Ngayon, kahit naka-blazer siya at nakaayos ng buhok, may bahid ng pagod sa ilalim ng mata. Nasa likod niya si Tomas, o Tom Dizon, Head of Procurement, na halatang nagmamadali. Pawis ang noo kahit naka-aircon. Enzo, bungad ni Rowena, diretso sa upuan sa harap ng mesa. We need to decide today. Wala na tayong luxury maghintay. Umupo si Enzo, dahan-dahan. Parang pinapantay muna ang sarili bago sumabak. Magkano na ba talaga? Hindi na yung sinasabi mo noong nakaraan. Saglit na tumigil si Rowena. Umayos siya ng hawak sa folder, parang pinapatatag ang salita. Nasa 1.8 billion ang total liabilities kung isasama mo yung penalties at interest. Pero, Rowena, putol ni Enzo. Hindi umiimik ang galit pero ramdam sa lamig ng tono. Noong 6 months ago, 1.2 lang yan. Dahil hindi tayo nakabayad sa schedule si Tam, mabilis ang boses na tila nagtatanggol. May mga client na hindi nag-remit, sir. Yung 2 malalaking accounts. Alam ko, sabi ni Enzo. Pero bakit parang tayo ang laging huli? Ang dami nating deliveries, ang dami nating output. Bakit laging kulang? Walang sumagot agad. Sa katahimikan, narinig ang mahinang ugong ng aircon at malayong ingay ng planta. Sa labas ng opisina, sa hallway, may dumaan na cart na may dalang cleaning supplies. Saglit na sumilip ang isang babae. Tahimik ang galaw, nakayuko ang hulo. Si Nina Abarquez, janitress na parang anino sa building, pero kilala ng lahat dahil lagi may bitbit na maliit na notebook at lumang ballpen na nakasuksok sa hulo niya kapag nagmamadali. Hindi siya pumasok, dumaan lang siya. Pero napansin ni Mara. Nimya, tawag ni Mara ng mahina. Mamaya ka na lang dito ha, may meeting si Sir. Narito ang revised version, parelo pa rin ang haba at daloy. Inayos lang para mas safe at mas malinis sa formatting. Plain quotes, mas neutral na mga linya, tinanggal ang mga salita o larawang pwedeng ma-misinterpret. Opo ma'am, sagot ni Nimya, magalang at umalis na parang walang iniwang bakas. Pero sa totoo lang, may iniwan siyang bakas, hindi sa sahig, kundi sa isip ng mga taong nakakita sa kanya. Dahil kahit janitress, alam niyang may bagyong kumukulo sa loob ng opisina. Ramdam niya iyon sa bigat ng mga tapak at sa bilis ng mga bulungan. Sa ibaba, sa kantin, si Aling Celia, maliit pero matapang ang boses, nagbubuhos ng sabaw sa mga mangkok ng lugaw. Kain muna kayo ha, huwag kayong magpapatay ng sikmura dyan, sabi niya sa mga overtime na empleyado. Aling Celia, totoo ba yung sabi-sabi? Tanong ni Junjun Staana, messenger na palaging may hawak na papel o package. Na ibebenta tayo? Anak, hindi ko alam, sagot ni Aling Celia. Pero ang mga mata niya ay parang kabisado ang takot ng lahat. Pero sa tagal ko dito, kapag ganyan ang mukha ng mga boss, may mabigat na problema talaga.
Sa gilid, nakaupo si Ruel Ibanez, plant supervisor, may hawak na clipboard. Hindi kumakain, nakatitig lang sa listahan ng mga tao sa shift. Kung magkakaroon ng tanggalan, bulong niya sa sarili. Sino ang unang maaaapektuhan? Paano yung may anak? Paano yung bagong hire? Paano yung matagal nang naglilingkod? Lumapit si Mang Doro Pineda, guard na may uban at malaki ang tiyan, dala ang thermos. Roel, huwag mong ubusin ang sarili mo sa kakaisip. Baka may paraan pa. Paraan? Ngumiti si Roel ng mapait. Kapag pera na ang usapan, guard, kahit anong pangako. May Diyos, putol ni Mang Doro sabay tapik sa balikat niya. At minsan may tao ring dumarating na hindi mo inaasahan. Hindi man palaging mabait, pero may dahilan. Sa oras ding iyon, sa lobby ng building, may pumasok na lalaki na parang may sariling ilaw. Malinis ang sapatos, makintabang relo, at nakangiting parang kaibigan ng lahat, si Vidal Sarmiento. Kasunod niya si Cheska Velez, PR manager na may clipboard at phone, laging handa sa picture or record. Good afternoon, bati ni Vidal sa receptionist na si Marga de la Cruz, bagong front desk at halapang kabado. May meeting ako kay Mr. Almeda. Tell him I'm here to offer support. Yes sir, sagot ni Marga, nanginginig ang kamay sa telepono. Habang umaakyat si Vidal sa elevator, tumingin siya sa salamin. Cheska, bulong ni Vidal, hindi pwedeng mawala itong pagkakataon. Kapag nakuha natin ang Almeda components, tayo na ang pinakamalaki sa region. Cheska ngumiti, parang sanay na sa ganitong laro. Sir, handa na po yung narrative. Rescue investor, saving jobs. People will applaud. Simple, malinis, madaling ibenta. Tumawa si Vidal ng mahina at hindi nila iisipin kung gaano kalakas ang pressure na dinaanan ng kumpanya bago umabot dito. Sa huli, ang makikita nila, tayo ang dumating. Sa taas, bumalik si Enzo sa upuan niya matapos ang mahabang pagtatalo. Rowena parang nanalo sa maliit na laban, inilapag ang folder. Enzo, hindi ito tungkol sa pride. This is survival. Mara, hindi na nakatiis, nagsalita. Sir, kung may investor man, sana malinaw po, paano ang mga empleyado? Hindi po sila numero lang, tao po sila. Natungo si Enzo pero mabigat ang tingin. Alam ko Mara, alam ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang intercom. Sir Enzo, si Mr. Vidal Sarmiento po, nandito, sabi ni Marga. Napatigil si Enzo. Bakit nandito yon? Rowena agad umayo sa upuan parang may inihahandang script. He heard about our situation. He offered options. Options, ulit ni Enzo may kapaitang sumingit sa boses. Pagkakataon niya ito. Pagpasok ni Vidal sa opisina, parang gumaan ang hangin pero may kasamang lamig. Enzo, masiglang bati ni Vidal, kamay ng extend. My friend, I'm sorry to hear the rumors. I came as soon as I could. Hindi tinanggap ni Enzo agad ang kamay. Rumors travel fast. Business community is small, sagot ni Vidal, hindi nabawasan ng ngiti. But don't worry, I'm here to help. We can structure a deal that will help you, singit ni Enzo diretso. Sandaling nag-iba ang mukha ni Vidal pero mabilis bumalik ang charm. Help us both and help your people. You wouldn't want people to lose their jobs, right? Sa salitang iyon, parang biglang bumigat ang dibdib ni Enzo. Naalala niya ang ama niyang mekaniko na minsang natanggal sa trabaho ng walang paliwanag. Naalala niya kung paano sila nagtiis noon at kung paano niyang ipinangako sa sarili kapag siya ang naging may-ari, hindi niya hahayaang mangyari iyon sa iba. Pero ngayon, heto siya. Nakaupo sa sarili niyang opisina, hawak ng papel ng sariling pagbagsak. Lumapit si Vidal sa mesa, inilapag ang isang slim folder. Let's talk. There's still time, if you choose wisely. Sa labas ng glass wall, sa hallway, dumaan ulit si Nimya na may dalang mop. Hindi niya alam ang laman ng usapan, pero nakita niya ang mga mukha. Ang CFO na masyadong kontrolado, ang bisitang masyadong kumpiyansa, at ang may-ari na parang nilalamon ng sarili niyang mundo. Huminto siya saglit, parang may narinig sa loob, hindi salita, kundi bigat. At sa maliit niyang notebook, isinulat niya ng mabilis, parang lihim na pangako.
May mali sa mga numero. May mali sa mga tao. Pero kung hindi kikilos, mawawala ang lahat. Tapos itinuloy niya ang paglalakad. Tahimik, parang wala. Pero sa likod ng katahimikan, may nag-uumpisang apoy na hindi pa nakikita ng kahit sino. Hindi nawala sa isip ni Enzo ang huling tingin niya sa folder na hiniwan ni Vidal sa mesa. Slim, malinis, parang simple lang. Pero alam niyang sa loob noon, may mga salitang kayang gumiba ng pinaghirapan niyang buhay. Sa kabilang banda, may folder din si Rowena, mas kapal, mas legal, mas mukhang opisyal. Pareho silang may dalang pangako. Pareho ring may dalang banta. Let's talk. There's still time. If you choose wisely. Huling sabi ni Vidal, parang banal na payo. Pero sa mga mata nito, hindi awa ang nakikita ni Enzo, kundi gutom. Bibigyan kita ng 30 minutes, Vidal. Malamig na sagot ni Enzo. Sa wakas, tinanggap ang kamay, pero hindi nakipagkamay ng buo. Parang formalidad lang, hindi pagkakaibigan. Walang drama, diretso tayo. Of course, mabilis na sagot ni Vidal, saka umupo ng parang siya ang may-ari ng opisina. Sa tabi niya si Cheska, nakahawak na agad sa phone, ready na parang anytime may ipopost. Umubo si Rowena, tila gustong siya ang magkontrol. Enzo, the bank is waiting for your confirmation today. We can't delay. Ako ang may-ari. Ako ang magde-decide kung kailan delay. Mara, nakatayo sa gilid, nakatingin kay Enzo na parang gusto siyang ipaalala sa sarili niya. Sa hallway sa labas ng glass wall, may ilang empleyado na naglalakad na mas mabagal kaysa dati. Parang bawat hakbang, may kasamang tanong. Sumandal si Vidal at binuksan ang slim folder niya. Okay, here's the reality. You're drowning in debt. Your suppliers are tightening. Your clients are delaying payments. If you continue like this, you'll default and the bank will take your assets. That means liquidation. Layoffs. You know it. Alam ko, sagot ni Enzo, halos pabulong. Then let me save you, sabi ni Vidal, mas lumambot ang boses. I'll buy a controlling stake. I'll inject capital. I'll keep your people. You'll still be the face, the founder. Parang partnership. Partnership? Enzo's jaw tightened. Kapag may controlling stake, hindi partnership yan. Pag-aari na. Cheska nang umiti ng maliit. Hindi makuha ni Enzo kung inis o aliw. Sir Enzo, think of the employees. The headlines can be kind if you choose a graceful exit. Mara biglang napatingin kay Cheska. Headlines? Tanong niya, halatang naiinis. Bakit parang ready kayo? Vidal tumawa ng mahina. PR lang ma'am, we're in business. Rowena, na kanina pang tahimik, naglabas ng papel mula sa folder niya. Enzo, may alternative, the bank's restructured deal. Yes, may partial assignment of shares, pero hindi kay Vidal, sa ibang investor pool, mas manageable. Pero kailangan mong pumirma ng authority at collateral schedule ngayon para ma-hold ang penalties. Enzo tumingin sa papel, pero parang blurred ang mga letra. Ang malinaw lang ay ang isang katotohanan. Kahit anong piliin niya, may mawawala. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Kiko Bernal, hawak ang leather briefcase, pawis sa noo. Sir Enzo, sorry late, galing ako sa court. Perfect timing, sabi ni Enzo, sabay turo sa papel. Kiko, sabihin mo sa akin, ano ang pinakamapanganib dito? Lumapit si Kiko, mabilis nag-scan. Kung pipirma tayo sa restructure, may clauses dito na pwedeng mag-trigger ng default kahit minor breach, pero may chance na ma-negotiate. Kung kay Mr. Vidal naman, controlling stake to, once signed, mahirap bawiin. Vidal nung umiti, parang walang narinig na masama. It's clean, legal, practical. Enzo tumayo, naglakad papunta sa bintana, tapos bumalik, parang may laban na nagaganap sa loob niya. Gusto kong makita yung bank documents personally, hindi lang summary. Rowena, tumango, nasa bank.
They scheduled us today, 2 p.m. Tumingin si Enzo sa relo, 1:10. Then, let's go, sabi niya. Sa parking sa ibaba, naghihintay ang driver ni Enzo, si Nestor Abad. Matandang driver na parang tatay ang trato sa kanya. Sir, okay lang po kayo? Tanong nito habang binubuksan ang pinto. Enzo umiling lang. Drive. Kasama nila sa kotse sina Rowena, Kiko at Mara. Sumunod si Vidal sa sariling sasakyan, parang anino na hindi mo matakasan. Habang umaandar ang kotse, nakatingin si Mara sa labas. Nakikita ang mga tindahan at jeep na normal ang takbo ng buhay. Nakakapikon isipin na sa mundo, may mga taong nagmimerienda lang, habang may mga taong unti-unting nilulunod ng utang. Sir, mahinang sabi ni Mara sa likod, kahit ano pong mangyari, sana isipin niyo po yung mga tao. Hindi sumagot si Enzo agad. Sa halip, napasandal siya at napikit. Mara, kaya nga ako nagtatayo ng kumpanya. Hindi para sa pangalan lang, para sa kanila. Pero ngayon, parang ako pa yung dahilan ng takot nila. Hindi kayo dahilan, sagot ni Mara. Yung sistema, yung mga taong nananamantala, yun ang dahilan. Si Rowena nakatingin sa phone, biglang nagsalita. Huwag tayong maghanap ng sisi. We need solutions. Kiko sumingit, kalmado. Solutions often start by knowing the truth, Rowena. Sandali nang nagkatiginan sina Rowena at Kiko. Si Enzo nakakita ng something. Parang may tensyon na hindi niya napansin noon. Pero wala siyang lakas mag-imbestiga. Hindi pa. Pagdating sa bangko, malamig ang lobby. May amoy ng kolon at sahig na bagong wax. Sinalubong sila ng relationship manager na si Miss Diane Cruz, nakangiting pang-corporate. Mr. Almerda, thank you for coming. We need to finalize today as discussed. Sa conference room, inilatag ni Miss Diane ang mga papeles. Nakatab na, may sticky notes pa. This is the restructure agreement. If you sign now, we can extend the payment term and suspend penalties, but you must comply with the collateral and the investor condition. Enzo tinitigan ang mga papel, parang bombang nakahiga sa mesa. If I don't sign, Miss Diane huminga ng maingat, parang sanay magsabi ng masamang balita ng maganda ang packaging. We proceed with enforcement, foreclosure, liquidation options. Sa gilid, sumandal si Vidal, halatang enjoy ang pressure. Enzo, I told you, time. Kiko nagbukas ng ballpen, tumingin kay Enzo. Sir, we can request minor revisions pero baka hindi pumayag. The bank is firm. Rowena lumapit, boses halos pakiusap. Enzo, sign the authority. We can still manage. We can still negotiate after. Mara nakatitig sa kamay ni Enzo. Napansin niyang nanginginig. At doon, sa sobrang bigat ng hangin, biglang tumunog ang phone ni Enzo. Caller, Ruel Ibanez. Enzo sinagot agad. Ruel? Sir, boses ni Ruel, pilit matatag pero halatang may panic. May mga tao po sa planta. May nag-viral na post. Sabi, ibebenta daw ang company. Yung iba, nag-empake na. Si Aling Celia umiiyak na po sa kantin, sir. Ang dami pong takot. Enzo napapikit, parang sinaksak ang dibdib. Hold them. Sabihin mo, may meeting lang. Wala pang final. Opo, sir. Sagot ni Ruel. Pero bago magbaba, may pahabol. Sir, si Nimia po, yung janitress. Kanina po, nagtanong siya kay Junjun kung nasaan yung old billing file. Sabi niya, may mali raw sa numbers. Enzo napadilat. Ano? Yun lang po, sir. Gusto ko lang sabihin. Saka ibinaba ni Ruel. Enzo dahan-dahang binaba ang phone. Tumingin siya sa Mara, kay Kiko, kay Rowena, saka sa papeles. Parang may munting ilaw na kumislap. Hindi sapat para iligtas siya, pero sapat para magtanong. Nimia? Bulong niya halos hindi marinig. Rowena kumunot ang noo. Ano na naman yan? Hindi na sumagot si Enzo. Sa halip, kunin niya ang ballpen, tinapat sa papel. Ang kamay niya naninginig pa rin. Sir, mahinang sabi ni Miss Diane, once you sign, we proceed. Vidal lumapit ng kaunti, parang gusto makita ang eksaktong sandali ng pagbagsak. You're doing the right thing, sabi niya. Enzo huminga ng malalim, isang pirma na lang
at magbabago ang lahat. Sa opisina ng kumpanya, halos kasabay ng oras na iyon, tahimik na binubuksan ni Nimia ang lumang cabinet sa records room, hindi dahil magnanakaw siya, kundi dahil may susi si Mang Doro na minsang iniwan ng nakaraang clerk. Katabi niya si Junjun, kabado. Hindi ba tayo mahuhuri? Bulong ni Junjun. Nandyan ang Camila. Sagot ni Nimia. Turo sa CCTV. At alam ni Mang Doro na nandito tayo. Hindi tayo magnanakaw, Junjun. Hinahanap lang natin ang katotohanan. Pinuksan niya ang isang folder. Supplier invoices, rush orders, approvals. Mabilis siyang tumingin, parang sanay maghanap ng pattern. Tumigil siya sa isang pahina at biglang nanigas. Junjun, sabi niya. Boses biglang bumaba. Tiknan mo to. Ano yan? Parehong item, sagot ni Nimia. Tinuturo ang linya. Pero magkaibang presyo. Tapos parehong approved sa parehong araw. At yung supplier name, halos kapareho ng isa pang supplier. Pero may isang letra lang ang pinagkaiba. Napalunok si Junjun. Ano ibig sabihin? Nimia tumingin sa notebook niya, saka sa papel. Ibig sabihin, may nagpapalabas ng pera. At kung tama ako, sa bangko, dahan-dahang lumapat ang dulo ng ballpen ni Enzo sa papel na parang hinihintay ang huling utos ng puso niya. Nakatingin si Vidal sa kamay niyang nanginginig. Si Miss Dayan nakaredy na ang folder para isara. Si Rowena nakasandal sa gilid na parang gusto nang matapos ang lahat. At si Kiko nakunot ang noo, hindi dahil hindi niya alam ang batas, kundi dahil alam niyang minsan ang batas ay huli na sa buhay. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa records room ng Almeda Components, nakatayo si Nimia Abarquez na may hawak na invoice na tila kumikislap sa ilalim ng fluorescent light. Hindi siya sanay manginig, sanay siyang maglinis ng kalat ng ibang tao. Pero ngayon, ang kalat na hawak niya ay hindi alikabok, kundi numero. Ibig sabihin, may nagpapalabas ng pera. Bulong niya kanina kay Jonjon at hanggang ngayon, parang ulit-ulit sa isip niya ang mga linya sa papel. Hindi ko gets, sabi ni Jonjon, halos pabulong pa rin. Isang letra lang pinagkaiba ng supplier. Baka typo lang. Kapag typo, isang beses, sagot ni Nimia. Tinuturo ang isa pang pahina. Tignan mo, paulit-ulit, tapos laging rush, tapos laging approved sa parehong tao. Napatigil si Jonjon. Si Ma'am Rowena. Tumanggo si Nimia pero hindi siya nagdiwang. Huwag muna tayo mag-akusa. Kailangan natin ng pattern. Kailangan natin ng ebidensya. Sa padrer, nakatutok ang CCTV. Sa hallway, si Mang Doro, bantay sarado, nakaupo sa silya pero alerto ang mata. Kapag may dumaan, uubos siya ng malakas. Signal. Sa bangko naman, huminga si Enzo ng dahan-dahan at sa huling segundo bago lumapat ang pirma, nag-ring ulit ang phone niya. Isang unknown number. Sorry, sabi niya, nakatingin kay Miss Dayan. Miss Dayan, we're on schedule, Mr. Almeda. Enzo tumayo at lumayo sa mesa, sumagot. Hello? Sir Enzo? Boses ni Mang Doro, medyo nanginginig. Pasensya na po, nakuha ko po yung numero niyo kay Ma'am Mara. Emergency po. Anong emergency, Mang Doro? Sir, si Nimia po. May nakita, may mga papel. Parang may mali po talaga. Tapos may dumating na tao sa records room kanina, naghahanap ng file. Si Tam po yung nandun sa labas, nagmamadali. Napakuyom ng kamay ni Enzo. Tam, bakit siya naghahanap doon? Hindi ko alam, sir. Pero si Nimia, gusto po kayong makausap. Sabi niya, bago kayo pumirma, bigyan niyo raw po siya ng kaunting oras. Saglit na tumigil ang mundo ni Enzo. Yung salitang bago kayo pumirma, tumama sa kanya na parang suntok. Tingin sa pabalik sa conference table. Si Vidal nakatingin sa kanya, parang alam niyang may nangyayari. Si Rowena nakunot ang noo, parang nagdududa kung sino ang kausap niya. Si Kiko napansin ang pagbabago ng mukha ni Enzo. Enzo? Tawag sa kanya ni Rowena. Sino yon? Enzo hindi sumagot agad. Pinindot niya ang mute. Tumingin kay Kiko. Kiko, pwede nating i-delay ng kahit isang oras? Kiko tinignan si Miss Dayan. Ma'am, can we request a brief recess? Something came up that might affect the decision. Miss Dayan umiling, polite pero firm. Mr. Bernal, we've given extensions already.
If you want revisions, you should have asked earlier. Today is signing day. Vidal tumawa ng mahina. Enzo, don't tell me you're listening to random calls now. You're a businessman. Enzo binilik ang phone sa tenga. Inalis ang mute. Mang Doro, pakisabi kay Nimia. Puntahan niya si Mara. I'll call Mara. I need details. Opo, sir. Sagot ni Mang Doro. Parang gumaan ang dibdib. Enzo binaba saka tumingin kay Miss Diane. Give me 15 minutes. If you can't, then I walk. Nanlaki ang mata ni Rowena. Enzo! 15 minutes. Ulit ni Enzo. Hindi na pakiusap kundi desisyon. Kung hindi kaya, then I guess you're already decided for me. Miss Diane napapikit sandali saka tumanggo. 15, not more. Lumabas si Enzo sa conference room. Tinawagan agad si Mara. Mara, nasan ka? Nasa office pa po, sir. Kasama ko po si Ruel. Sir, ano pong nangyayari? Pakiusap. Puntahan mo si Nimia sa records room. May sinasabi siyang ebidensya tungkol sa numero. Kailangan ko ng clear summary ngayon. Opo, sir. Pupunta ko po. Pagkababa, tinawagan ni Enzo si Ruel. Ruel, pakibantayan yung tao. Walang aalis ng records room hanggat hindi dumating si Mara. Sir, ang gulo po dito. Sagot ni Ruel. May mga tao na nagbubulungan. May ilan umiiyak. Pero sige sir, gagawin ko. Sa planta, si Mara dumating kasama si Ruel. Sa records room, nandun si Nimia. Hawak ang notebook at ilang photocopy na ginawa nila ni Junjun gamit ang lumang machine sa HR. Ma'am Mara, sabi ni Nimia, mabilis pero maayos. Pasensya na po, alam kong hindi dapat pero kailangan. Bago po pumirma si Sir Enzo. Mara halatang naguguluhan pero nakikinig. Anong meron, Nimia? Inilapag ni Nimia ang mga papel sa mesa. Ito po, supplier invoice, rush order, same items, magkaibang presyo. Tapos yung supplier name, halos pareho pero may isang letra lang ang pinagkaiba. Para siyang ginawang kamukha ng legit supplier. Ruel na pamura ng mahina. Ano to? Hindi lang to, dagdag ni Nimia. Binuklat ang notebook. May pattern. Halos lahat ng rush may ganito at lahat approved sa isang route. Mara tinignan ng approval chain. Rowena's office at may pirma ng procurement. Biglang napatingin si Ruel kay Tam na sakto namang tamahan sa hallway. Nakita sila at biglang nagbagal ang lakad. Anong ginagawa niyo diyan? Sigaw ni Tam papasok na. Hinarang siya ni Ruel. Tam, chill, may audit lang. Audit? Tam na pagatlabi. Wala kayong karapatang maghalungkat ng records. Mara, matapang ang boses. Meron, Tam. I'm HR head. At kung may irregularities, obligasyon naming i-report kay Sir Enzo. Tam nagalit pero may takot sa mata. Hindi nyo alam pinapasok nyo. Nimia tunhiin sa kanya. Kung wala kang kasalanan, bakit ka kinakabahan? Tam tumawa, pilit. Janitress, wag kang makialam sa hindi mo trabaho. Trabaho ko pong linisin ang dumi. At kung dumi ang numero, lilinisin ko rin. Natamime si Tam, tapos biglang umalis, mabilis, parang may hahabulin. Ruel humabol ng tingin. Sir Enzo needs this now. Mara kinuha ang phone, tinawagan si Enzo. Sa bangko, bumalik si Enzo sa conference room na mas mabigat ang dibdib. Time, sabi ni Miss Diane. Mara's call came through. Enzo sinagot agad, naka-speaker pero mahina ang volume, lumihis siya sa gilid. Sir, mabilis na sabi ni Mara. Totoo po, may pattern ng supplier invoices na parang may ghost supplier. Same items, inflated prices, tapos approvals dumadaan sa finance at procurement out. May link po sa office ni Ma'am Rowena at may procurement signature trail. Nanigas si Enzo. May proof ba? Opo sir, may photocopies po kami. At si Tam nagpanik kanina, parang gusto niyang pigilan. Enzo tinignan si Rowena sa loob ng conference room. Saktong tumingin din si Rowena sa kanya, parang gustong basahin ang nasa isip niya. Vidal nakangiti pa rin pero ngayon parang may bahid ng inis. Kaya mo bang isummarize in one line? Bulong ni Enzo. Sir, sabi ni Mara matindi ang tono. May lumalabas na pera sa kumpanya niyo na hindi dapat lumalabas. Enzo huminga ng malalim, saka ibinaba ang phone. Pumalik siya sa mesa, hingi na nanginginig ang kamay. Iba na ang tingin niya. Miss Diane, sabi niya, malinaw at mabigat. I'm not signing today. Rowena biglang tumayo. Enzo, what are you doing? You'll trigger enforcement.
Vidal sumingit, halatang nainis na. Enzo, don't be stupid. This is business. Enzo tumingin kay Vidal. Unang beses na pahang nakita niya ang tunay na mukha nito. Business? Oo. Kaya hindi ako pipirma habang may duda akong may dinuduga sa kumpanya ko. Rowena namutla. Anong sinasabi mo? Alam mo? Sagot ni Enzo. Hindi sumisigaw pero tumatama. Or maybe you don't, pero malalaman ko. Kiko lumapit agad, tinakpan ng legal tone ang init ng emosyon. Ma'am Diane, given new information that may indicate internal fraud, our client cannot sign under duress. We request a short extension for internal investigation. Miss Diane, nagmatigas ang mukha. Internal fraud is not our concern. Our concern is repayment. Then you proceed with enforcement, sabi ni Enzo. Nanginginig ang boses hindi sa takot kundi sa galit na pinipigilan. But I'm not signing away my company blind. Lumapit si Vidal, mas malapit na ngayon. Enzo, don't play hero. Your employees will suffer. Enzo napatawa ng mapait. Sila na nga ang dahilan bakit ako lalaban. At kung totoo ang hinala ako, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit kami nasa ganito. Sandaling tumahimik ang conference room. Si Miss Diane tumingin sa oras. If you walk out, Mr. Almeida, we move forward. Enzo tumayo, kinuha ang folder niya, tumingin kay Kiko. Let's go. Paglabas nila ng bangko, ramdam ni Enzo ang hangin sa labas na parang mas malamig. Pero sa loob niya, may nag-aapoy na tanong at determinasyon. Wala na siyang luxury magpanggap na okay. Kailangan niyang malaman ang totoo at kailangan niyang kumilos. At sa opisina, habang hinihintay si Enzo, nakaupo si Nimia sa maliit na upuan sa gilid ng HR, hawak ang notebook na parang sandata. Si Junjun nasa tabi niya, kabado, habang si Ruel nagbabantay sa pinto. Nimia, sabi ni Mara, marahan, handa ka ba sa gulo na to? Kasi kapag lumabas to, hindi na tayo babalik sa dati. Nimia tumanggo, walang arte. Ma'am, matagal na pong hindi normal ang dati. Ngayon lang natin pinapansin. Sa labas, tumunog ang elevator. Papalapit na ang yapak ni Enzo. At kasabay noon, papalapit na rin ang unang araw ng laban na hindi lang tungkol sa utang, kundi tungkol sa katotohanan, tiwala at 3 araw na maaaring magligtas o tuluyang magpabagsak sa lahat. Pagbukas pa lang ng elevator sa ika-15 palapag, sinalubong na si Enzo ng ingay na hindi normal sa opisina niya. Hindi sigawan, kundi yung klase ng katahimikan na may sumisingit na bulungan. Parang lahat ng tao humihinga pero nagtatago ng tanong. Sa reception, nanigas si Marga de la Cruz sa harap ng desk, nakatitig sa kanya na parang may bad news pero hindi alam paano ibuga. Sir, nagsimula si Marga. Okay lang Marga, putol ni Enzo, diretso ang lakad. Nasaan si Mara? Nasa HR po sir, kasama si Ruel at si Nimia. Pagkarinig ng pangalan, may kirot sa dibdib ni Enzo. Hindi dahil hindi niya kilala, kundi dahil hindi siya sanay na ang janitress ang magiging sentro ng isang desisyon na kayang pumigil sa pagbagsak ng kumpanya niya. Pagpasok niya sa HR area, naandoon si Mara, hawak ang mga kopya ng papel. Si Ruel nakapwesto sa pinto na parang bouncer. Si Junjun nakaupo sa corner na pawis ang palad. At si Nimia, kalmada, nakataas ang notebook na parang handang magsalita sa korte. Napatigil si Enzo sa gitna ng pinto. Ikaw si Nimia, sabi niya, hindi tanong kundi pagtanggap. Opo sir, sagot ni Nimia, tumayo agad. Pasensya na po sa istorbo pero huwag ka nang mag-sorry, putol ni Enzo. Lumapit at umupo sa bakanting upuan. Simulan mo, anong nakita mo? Mara inilabas ang papel sa harap niya. Sir, ito po yung sinasabi ko kanina. May dosed supplier pattern, inflated rush orders, approval chain may finance involvement at procurement trail. Enzo kinuha ang papel, tinignan ang mga numero. Hindi siya accountant pero businessman siya. At sapat na ang mata niya para makita na may kakaiba. Parehong item, magkaibang presyo, parehong araw, parehong pirma. Bulong na Enzo. Ruel, tumango. Sir, nagpanik po siya. Tinangka niyang pigilan sila sa records room. Enzo, tumingin kay Nimia. Paano mo to napansin?
Nimya hindi nagpakipot. Sir, matagal na po ako naglilinis sa finance at procurement floors. Kapag nagtatapon sila ng scratch papers, nakikita ko po minsan yung numbers. Hindi ko po binabasa para mangyalam. Pero hindi ko maiwasang makita yung paulit-ulit na salitang rush at urgent kahit pare-pareho lang yung boxes sa bodega. Tapos po, yung mga tao sa kantin, naririnig ko rin. Puro overtime pero bakit laging kulang ang pera? Mara, napatingin kay Nimya, may halo ng respeto at lungkot. Parang ngayon lang niya napagtanto kung gaano karaming bagay ang nakikita ng mga taong hindi pinapansin. Enzo huminga ng malalim. So, anong plano mo? Sabi mo may papakita ka. Nimya tumingin sa notebook niya, saka kay Enzo. Sir, hindi po ako miracle worker, pero may 3 araw po tayo kung kikilos tayo ng tama. Una, kailangan po nating pigilan muna ang paglabas ng pera. Pangalawa, kailangan po nating gumawa ng mabilis na paraan para pumasok ang pera. At pangatlo, kailangan po nating harapin yung taong gumagawa nito. Tahimik ang lahat. Parang biglang lumiit ang HR room at naging parang war room. Bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Kiko Bernal. Halatang galing sa biyahe, dala ang briefcase at pagod. Sir Enzo, sabi niya, tumingin sa mesa. Ito ba yung evidence? Oo, sagot ni Enzo. Kiko, anong kailangan natin para legal to? Kiko umupo, nag-scan ng documents. We need chain of custody. We need originals or certified copies. We need to secure the records room and restrict access. And we need to be careful. Kasi kung may internal fraud, pwedeng may sabotage. Mara, tumango. Sir, I can issue an internal HR memo for temporary access control. Pero dapat may authority galing sa inyo. Enzo, tumango rin. Tapos tumingin kay Ruel. Ruel, kaya mong i-freeze ang procurement requests for 24 hours, yung non-essential lang? Kaya sir, sagot ni Ruel. Pero magrereklamo si Tam. Hayaan mo, sagot ni Enzo. Kung magrereklamo siya, mas lalo akong magiging interesado. Sa hallway, biglang may nagmamadaling hakbang. Si Tam Dizon, pawis na pawis, tumakbo papunta sa HR. Sir Enzo, sigaw niya. Pilit ngumiti pero halatang forced. Sir, may emergency po sa supplier. Kailangan natin mag-approve ng rush order or else mawawala yung production line. Hindi man lang pinapasok ni Ruel si Tam agad. Ano yan, Tam? Lahat emergency sa'yo. Tam, napatingin kay Nimya at sa mata niya, may galit na hindi maitago. Ikaw ang nagkakalat ng problema. Hindi po ako ang problema, yung mga papel ang problema. Enzo, tumayo, lumapit sa pinto. Tam, pumasok ka. Pagpasok ni Tam, parang sumikip ang hangin. Nakita niya ang mga papers sa mesa at biglang iniba ang kulay ng mukha niya. Explain, sabi ni Enzo, may click. Tam, tumawa ng pilit. Sir, misunderstanding lang yan. Typo lang sa supplier name at yung presyo nagiba dahil sa rush, sabi ni Enzo. Lagi na lang rush. Sir, di niyo po naiintindihan yung pressure. Naiintindihan ko. Biglang tumaas ang boses ni Enzo, pero kontrolado pa rin. Ang hindi ko naiintindihan, bakit paulit-ulit? At bakit kapag may nagtatanong, nagpapanik ka? Mara sumingit, matalim. Tam, may nakita kaming approval trail. Sino ang nagre-request ng rush? Sino ang nagdidirect sa'yo? Tam, napalingon kay Rowena, pero wala si Rowena sa HR. Napatigil siya, parang may hinahanap na kakampi. Nasaan si Ma'am Rowena? Tanong ni Tam, halos bulong. Busy, sagot ni Enzo. Ikaw muna ang sagot. Tam napabuntong hininga, saka biglang nagalit. Sir, kung gusto niyong mabuhay ang kumpanya, huwag niyo akong pahirapan. Kailangan ko lang ng approval para makapag-produce tayo. Kung hindi, babagsak tayo. Babagsak tayo dahil may kumakain sa loob. At kung hindi ikaw, sabihin mo kung sino. Tumahimik si Tam. Halata ang takot. Parang may nakapatong na baril sa isip niya. Hindi literal pero katulad ng banta. Kiko tumayo at lumapit. Mas legal ang tono. Mr. Dizon, you're being asked as part of an internal inquiry. If you cooperate, you can protect yourself. If you don't, you risk being implicated. Tam na papikit, nanginginig ang labi. Sir, hindi nyo alam sino bangga nyo. Enzo tumingin kay Nimya. Yan ang sinasabi mong ikatlong hakbang, lo. Harapin yung gumagawa nito. Nimya tumango. Opo, pero hindi po tayo basta susugod. Kailangan po nating patunayan muna, tapos dalhin sa tamang tao. Sa parehong oras, sa main office ni Enzo,
Nagring ang phone ni Marga. Tiningnan niya ang caller ID. Rowena Laksamana. Sinagot niya agad. Ma'am? Bulong ni Marga. Nasaan si Enzo? Matigas na tanong ni Rowena, halatang irritated. Nasa HR po, ma'am. Pakisabi sa kanya pumunta siya sa boardroom. Now, sabi ni Rowena sa kabinaba. Marga tumakbo papunta sa HR, kabadong-kabado. Sir Enzo, si Ma'am Rowena po. Pinapapunta kayo sa boardroom. Enzo tumingin kay Kiko, kay Mara, kay Nimia. Ito na, sabi niya. Sa boardroom, naghihintay si Rowena. Nasa tabi niya si Cheska Velez, nakaayos, parang hindi dapat nandon, pero nandon. At sa sulok, nakaupo si Vidal Sarmiento, nangingiti. Pero ngayon malamig ang mata. Parang hindi na rescue investor ang dating, kundi predator na inis dahil may kumikiyas na prey. Pagpasok ni Enzo kasama sina Kiko, Mara, Roel at Nimia, biglang tumayo si Rowena. Enzo, sabi niya, matigas ang tono. Anong kalokohan to? Bakit may janitress sa meeting? Dahil may nakita siya, sagot ni Enzo, diretso. At dahil pinigilan niya akong pumirma sa bangko habang may lumalabas na pera sa kumpanya ko. Vidal tumawa ng mahina. Amazing. Enzo, you're letting cleaning staff dictate corporate decisions now? Nimia dahan-dahang luhapit sa mesa. Inilapag ang notebook at photocopies. Sir Vidal, hindi po ako nagdidictate. Nagpapakita lang po ako. Rowena nanlaki ang mata sa mga papel. Where did you get those? Sa records room, sagot ni Mara. At legally, we have grounds to review internal documents for irregularities. Cheska umiling, kunwari shocked. This is harassment. You're accusing people without proof. Kiko tumayo. Inilabas ang legal voice. These are preliminary findings, but they establish enough cause for internal investigation and possible legal action, especially if there's collusion with outside parties. Enzo tumingin kay Vidal. Outside parties, ulit niya. Dahan-dahan. Vidal, bakit ang bilis mong dumating sa oras na lumulubog kami? Bakit ready ang PR mo? Bakit parang alam mo na ang ending? Vidal ngumiti, pero masikip. Because I'm smart, Enzo. Or because you help push us, sagot ni Enzo. Mabigat. Rowena biglang sumabog. Enzo, stop this! Kung hindi mo pipirmahan ng restructure, mamamatay tayo. Kung ipipilit mo to, lahat mawawalan ng trabaho. Lahat mawawalan ng trabaho kung papayag akong nakawin ng kumpanya ko ng tahimik, sagot ni Enzo. Biglang sumalita si Nimia, tahimik pero tumatagos. Sir, 3 araw po. Yun lang po ang hinihingi ko. Bigyan niyo po ako ng 3 araw para ipakita kung paano natin mapipigilan ito at paano papasok ang pera. Pero kailangan po, ngayon pa lang, pigilan natin ang mga taong gumagawa nito. Sumingit si Vidal, biglang tumayo. I'm done with this circus. Enzo, if you don't sign, the bank will crush you. And when you come crawling back, my offer will be lower. Tinitigan siya ni Enzo. Hindi natakot, kundi galit na may linaw. Then, leave, sabi ni Enzo. Napasinghap si Cheska. Rowena namutla. Roel napakuyum ang kamao, parang gustong sumugod. Pero ang tunay na climax hindi sigawan. Ang tunay na climax ay ang sandaling huminga si Enzo, tumingin sa lahat at gumawa ng desisyon na hindi na pwedeng bawiin. Kiko, sabi ni Enzo, secure the records. Mara, issue access control. Roel, freeze non-essential procurement. Tam, tumingin siya sa pinto kung nasan si Tam, stay available. If you run, you prove everything. Tapos tumingin siya kay Nimia at sa unang pagkakataon, hindi siya tumingin bilang janitress. Tumititig siya bilang taong may hawak ng huling sinulid. 3 araw, sabi ni Enzo. Mababa pero malinaw. Bigyan kita. Pero kung totoo to, hindi lang kumpanya ko ang isasalba natin. Lahat ng tao rito. Sa kabilang dulo ng mesa, si Vidal ngumiti parang may plano pa rin. Pero sa ilalim ng ngiti, may unang bakas ng pagkabahala. Dahil ngayon, hindi na lang kalaban niya ang isang milyonaryo. Kalaban na niya ang isang janitress na marunong magbilang ng katotohanan at isang kumpanya na unang beses lumaban para sa sarili. 3 araw. Ang huling sinabi ni Enzo kay Nimia, at kahit simple ang mga salita, parang may selyo itong mabigat.
Hindi na ito tungkol sa isang meeting o isang folder. Ito na yung klaseng desisyon na kapag mali, wala nang babalikan. Pero kapag tama, may buhay na mababago. Pagkatapos umalis ni Vidal sa boardroom na may ngiting pilit at mata na nagbabanta, naiwan ng kumpanya sa katahimikang parang pagkatapos ng lindol. Yung tipong buhay pa kayo, pero alam mong may mga pader na kailangang ayusin agad at may mga bitak na hindi na pwedeng takpan ng pintura. Secure the records. Utos ni Enzo kay Kiko habang papalabas sila. Ayokong may mawala na kahit isang folder. Kiko tumanggo. Mabilis nagtatype sa phone. I'll coordinate with a notary and an external auditor. But sir, we need to move carefully. If Vidal has people inside, they can sabotage. May tao na nga. Singit ni Mara, maputla pero matigas. Nakita ni Ruel na tinatawagan ni Cheska yung isang supervisor kanina. Parang may pinapagawa. Ruel, nakatayo sa gilid, sumingit din. Sir, i-freeze ko na po yung non-essential procurement, pero mag-aalsa yung production managers. Kailangan natin ng klarong memo para hindi magulo. Tumanggo si Enzo, saka tumingin kay Nimia. Ikaw ang nagsabi. Pigil, pasok, harap. Simulan natin sa pigil. Ano ang unang kailangan? Nimia huminga ng malalim. Parang binubuo ang boses para sa isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Magsalita sa harap ng mga taong nakasanayan niyang daanan lang habang nagmomop. Sir, kailangan po natin ng maliit na team, yung mapagkakatiwalaan. Hindi po lahat kasi kapag marami, lalabas. Sino? Agad naglista sa isip ni Mara. Si Mara po kasi hawak niyo ang tao at memo. Si Sir Ruel po kasi hawak niya ang planta at production. Si Junjun po kasi siya ang may access sa mga papeles na dumadaan sa office. Si Mang Doro po kasi hawak niya ang security at CCTV logs. At si Tam, napatingin siya saglit kay Enzo. Sir, hindi po siya dapat kasama pero dapat siyang bantayan. Enzo tumanggo. Sige, Kiko, ikaw ang legal, pero ang day-to-day, kayo muna. Lumapit si Mara. Nimia, you know this is dangerous. Kapag mali ang hinala natin, we'll destroy reputations. Nimia hindi umiwas ng tingin. Kaya nga po kailangan natin ng resulta, hindi chismis, numero. Sa unang gabi, naging war room ang HR office. Si Aling Celia nagpadala ng lugaw at tinapay sa pamamagitan ni Junjun. Kahit ano man yan anak, sabi ni Aling Celia kay Mara, huwag niyong pababayaan yung mga tao. Yung iba dito na umiikot ang buhay. Sa hallway, bantay si Mang Doro, may dalang logbook. Walang papasok sa records room. Madiing sabi niya sa dalawang guard na junior, Olan Reyes at Mig Soriano. Kung may magpakilalang boss, tawagan niyo ako. Walang exception. Sa planta, si Ruel nag-ikot sa production floor. Pinakalma niya ang mga tao. May memo bukas, sabi niya sa mga operator na sina Lani Fair at Boyet Garjola. Walang tanggalan, pero kailangan natin maging maayos. Walang leak ha? Ruel, totoo ba yung sabi-sabi na binibili tayo? Hindi pa, sagot ni Ruel. Kahit sa loob niya, hindi ko rin alam. Pero pinili niyang maging pader kahit nanginginig ang tuhod. Kinabukasan, day 1 ng 3 araw, lumabas si Mara ng internal memo. Temporary procurement hold on non-essential items. Records access restricted. All department heads to submit updated inventory and receivables list. Walang binanggit tungkol sa fraud para hindi magpanik. Pero may pumalag agad. Sa meeting room, pumasok si Gat Ponce, isang production manager na matagal nang mayabang, kasama ang assistant niya na si Yvette Caedo. Hindi pwede to, boses malakas. May orders tayo. Pag na-delay tayo, mawawala clients. Enzo, na nasa meeting, tumingin kay Nimia bago sumagot. Parang hinihingi ang guide sa mata. Nimia tumayo, mahinam. Sir Gat, hindi po natin sinasabi na titigil ang production. Ang sinasabi lang po, hindi tayo bibili ng hindi kailangan. Yung existing inventory, gamitin natin. Yung profitable lines, unahin. Yung malakas sa kuryente pero maliit ang kita, pansamantalang munang i-hold. Sinong nag-utos sa'yo? Singhal ni Gat. Janitors ka. Enzo tumama ang palad sa mesa. Hindi malakas, pero sapat para matahimik ang silid. Siya ang tinatanong ko ngayon, at kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Natahimik si Gat,
pero lumabas ng nakataas ang baba, halatang may plano sa likod. Doon pumasok ang pangalawang hakbang, pasok ng pera. Sa HR War Room, inilatag ni Nimia ang listahan ng delinquent clients na kinuha ni Mara at accounting clerk na si Shaira Montemayor, isang tahimik na clerk na ngayon lang nakausap ni Enzo ng matagal. "Sir," sabi ni Shaira, nanginginig ang boses, "itong tatlo po, malaki ang utang sa atin, pero may tendency silang magbayad kapag may discount o kapag si Sir mismo tumawag." Enzo tumanggo. "Sino ang pinakamabilis?" "Si Gio Lontok po," sagot ni Shaira. "Distributor, may pending order siya. Kung ma-ship natin, pwede siyang mag-down payment." Nimia tumuro sa isang column. "Sir Enzo, kayo po ang tumawag kay Gio, pero hindi po pakiusap. Offer po, early payment discount at priority allocation. Kung gusto niya ng supply stability, ngayon ang chance." Enzo kinuha ang phone. Tinawagan si Gio. "Gio," bungad niya, walang paligoy. "Need ko ng tulong. May order ka sa amin. Kung mag-down ka ngayon, bibigyan kita ng priority at discount, pero kailangan ko today." Sa kabilang linya, narinig ang buntong hininga ni Gio. "Gio, narinig ko ang rumors. Naku, mahirap yan. Pero kung magbibigay ka ng guarantee na ma-deliver, I'll do 40% down." Enzo tumingin kay Ruel. "Kaya natin?" Ruel mabilis tumanggo. "Kung ipaprioritize natin yung line, kaya sir." "Deal," sabi ni Enzo kay Gio. "Send the transfer within the day. I'll have documents ready." Sunod, tinawagan nila si Clarice Ngo, importer na may long-term plans. Si Mara ang nag-intro pero si Enzo ang nagsara. "Clarice, may finished goods kami na pwedeng i-export. Kung kukuha ka ng batch ngayon, mas mababa presyo, cash basis." "Enzo," sagot ni Clarice, malamig pero hindi masama. "I don't gamble, but I respect people who fight. Send me specs and proof of inventory. If clean, I'll take a trial order." Dito pumasok si Junjun, tumakbo papunta sa bodega kasama si Ruel para makuha ang inventory photos at documentation. Si Nina Beltran, warehouse clerk, tumulong magbilang at maglista, habang si Mang Doro nagpa-escort para walang mysterious na mawawala. Habang gumagalaw ang pera papasok, gumagalaw din ng kontrabida. Sa social media, may kumalat na post mula sa page na hindi kilala pero may linyang "Almeda Components Collapsing, Employees at Risk." Halatang gawa ng PR. Si Cheska, hindi man nakatag pero halatang may kamay sa likod. Mara nahawa sa ulo. "Sir, this can scare clients." Enzo tumingin kay Nimia. Ano ang gagawin? Nimia nag-isip saglit. "Sir, statement. Simple. Hindi po tayo magde-deny ng mahaba. Maglalabas po tayo ng update. Operational continuity, no layoffs, new compliance measures. At dapat po, manggaling sa inyo." Enzo tumanggo. Sa tulong ni Mara at ni Paulo Vicencio, IT admin na marunong sa official channels, naglabas sila ng maikling announcement sa website at internal page. Walang drama, puro facts. Pero ang ikatlong hakbang, harap, ang pinakamabigat. Sa records room na ngayon ay nakaseal at may logbook ni Mang Doro, dumating ang external auditor na inirekomenda ni Kiko, si Attorney Selma Ibardolaza, compliance consultant, at isang senior auditor na si Crispin Halare. Hindi sila mahabang magsalita. Trabaho ang dala. "Where are the originals?" tanong ni Crispin. Dinala ni Nimia ang folder. "Nandito po, may photocopies po kami pero ito po ang original set." Habang binubuklat ni Crispin, napansin niya ang supplier names. "This looks like a classic vendor diversion," sabi niya, mababa ang boses. "We need to trace the bank accounts." Kiko tumanggo. "We can subpoena if needed, but internally, we can start by checking payment instructions." Sa oras na iyon, dumating si Tam, hindi sa pinto, kundi sa labas ng hallway nakasilip. Nakita siya ni Mang Doro at agad lumapit. "Tam, bawal pumasok." "Gusto ko lang magtanong," sagot ni Tam, pawis na pawis. Mang Doro hindi nagpatinag. "Tanong sa HR, hindi dito." Tam napansin si Nimia na nasa loob at sa mata niya may galit at takot na magkahalo. Pag alis niya, napansin ni Paulo, IT, na may sinend siyang message sa phone.
At sa reflection ng glass, kita ang pangalang Cheska. Sir, bulong ni Paulo kay Mara. Nagte-text siya. Mara lumunok. Tumingin kay Enzo. Sir, may leak. Enzo pumikit sandali. Let them leak. Mas lalo silang magkakamali. Lumipas ang 3 araw. Hindi sa isang iglap, kundi parang pag-akyat sa bundok na may bit-bit na bato. Pero sa dulo, may 2 transfers na pumasok. Down payment ni Gio at trial cash order ni Clarice. Hindi pa sapat para malinis, pero sapat para ipakita sa bangko na may gumagalaw na cash at may plano. Sa meeting with Miss Diane Cruz, kasama si Kiko, dala ni Enzo ang proof of funds, purchase orders at auditor's preliminary findings. We're not asking for mercy, sabi ni Enzo. We're asking for a short extension under investigation. Because if you enforce now, you're enabling fraud to win. Miss Diane nagbasa, tumihimik, saka nagsalita. We can consider a short hold, conditional, but you must submit weekly cash updates. Enzo tumango. Done. Pagbalik niya sa kumpanya, nagtipon ng mga empleyado sa kantin. Si Aling Celia, hawak ang mikropono na luma, nanginginig ang kamay. Sir Enzo, sabi niya, magsalita ka, natatakot ang mga tao. Umakyat si Enzo sa maliit na platform, tumingin sa dagat ng mga mukha. Mga taong may utang din sa buhay, pero pumapasok araw-araw. Sa gitna, nakita niya si Nimia, tahimik, nasa likod, parang ayaw mapansin. Hindi ko kayo iiwan, sabi ni Enzo. Paos, pero totoo. May mga taong sumubok agawin ng kumpanya natin. Pero ngayon, lumalaban tayo. Walang tanggalan. Pero kailangan ko rin ng tulong nyo. Disiplina, trabaho, at katotohanan. May palakpak, may iyak, may buntong hininga. Si Roel na payuko, parang nabunutan ng tinik. Si Mara na hawakan sa dibdib. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula ang pagbabago na hindi na bumalik sa dati. Si Enzo nagpatupad ng bagong system, hindi dahil sa yabang, kundi dahil natuto siyang ang pinakamahalagang bantay ng negosyo ay hindi lang boardroom, kundi pati hallway. At para kay Nimia, nagsimulang mag-iba ang tingin ng mga tao. Hindi siya biglang naging boss, hindi siya ginawang alamat. Pero sa isang maliit na mesa sa HR, nilapag ni Mara ang enrollment form para sa night classes. Nimia, sabi ni Mara, marahan. Kung gusto mo, tutulungan ka naming tapusin. Nimia tumingin sa papel, saka tumingin sa mga kamay niyang sanay sa map. Hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo, sagot ni Enzo, lumapit, tahimik. Kung kaya mong tumayo sa harap ng mga taong may suit at hindi matakot, kaya mong tapusin yan. Nimia napangiting maliit, hindi dahil biglang gumaan ang buhay, kundi dahil unang beses niyang naramdaman na may direksyon ang sakripisyo niya. Sa malayo, sa kabilang building, nakaupo si Vidal sa opisina niya. Hawak ang phone, nakatingin sa report. Hindi siya natalo ng tuluyan, pero naudlot ang plano niya. Sa tabi niya si Cheska, nakakabahan. Sir, sabi ni Cheska, lumalalakas sila. May cash na pumasok. Vidal ngumiti pero hindi na friendly. Then we'll find another way. But remember, the best revenge is patience. Sa Almeda Components, nagsisimula na ang bagong yugto. Hindi na tungkol sa pirma, kundi tungkol sa pag-ahon. Dahan-dahan, taon sa taon, kasabay ng mga bagong kontrata, bagong sistema at bagong tiwala, unti-unting bumabalik ang tibok ng kumpanyang muntik nang mawalan ng hininga.